Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong video posted by Senator Amy Marcos tungkol sa Pax Silica Project na ipagmamayabang ng Pangulong Marcos Jr. sa kanyang SONA. Isang US-led economic activity ito na magbibigay daw ng maraming trabaho at income sa Pilipinas. Kaya lang, sabi ni Senator Amy, nakakatakot dahil masisira ang kalikasan. Kaya instead na Pax Silica, para bang Pax na POX, yung chicken pox ba? Yung mga sakit. Magdudulot pala ito ng panganib sa kinabukasan ng ating bansa. Pakinggan natin si Senator Amos. Ang daming nagtatanong tungkol dyan sa Pax Silica. Pax nga ba talaga? O pox? As in chicken pox, smallpox, at lahat ng sakit. Sakit sa ulo. Nung una, ang sabi, North Luzon Corridor, mag-i-invest daw ng bilyon-bilyon yung mga Amerikano. Tuwan-tuwa naman tayo kasi kahit papano magkakaroon ng manufacturing, maraming trabaho, dato para sa Pilipinas. Abay, nagbago na. Ngayon, Pax Silica o pox nga ba? Dahil ang sabi nila, napakarami daw na inaasahan ng mga rare earth na kinakailangan sa automotive, sa computer, sa mobile, lahat yun nangangailangan ng mga rare earth panggawa ng mga magnet at iba pa. Yung rare earth, hawak lahat ng China. Ngayon, nanganganib ang US at wala silang rare earth. Guess what? Ang Pilipinas, ang dami-dami pala natin rare earth, byproduct ng nickel, ng copper, ng kung ano-ano. Kaso, ang dumi-dumi pala nun, environmental hazard. Kakalkalin yung buong bundok. Isa pa, para salain, kinakailangan pala ng tone-toneladang tubig, galong-galon. Mauubos ang pantabangan, anggat, magat, lahat-lahat, talaga uubusin. Paano lang yung ating mga magsasaka na ngayon pa lang, sabi nga, umuulan na lamang kapag may bagyo. Higit sa lahat, ang laki ng problema kasi uubusin din lahat ng elektrisidad unless makaproduce tayo ng bagong kuryente. Saan kaya manggagaling yun? Isipin mo buong Central Luzon kasi doon daw sa New Clark City. Kaya napapaisip ako, Pax Silica ba o Pox Silica yan? Yun. Announcement ni PCO Secretary Dave Gomez. Isa yan sa mga ibibida ni Pangulong Marcos sa kanyang SONA bukas, Pax Silica. Dahil, ano daw, billion-dollar investment ng US. Kaya lang, kung ako inyong tatanungin, wala yan. I am not anti-US marami tayong mga kababayang Pilipino. I think more than 4 million nandun na sa Amerika. Kasamang anak ko, nandun na. So, malaking tulong sa atin ng Amerika dahil nagbigay ng kaginhawaan. Kaya lang, itong Pax Silica na ito is, alanganin ako. It is more of a US interest than Philippine interest. Bakit? Kasi, yung labanan ng US at China, yung war ng mga superpowers. Ang China, marami silang rare earth, kaya nakaka-produce sila ng mga kakailanganin sa technology. Ang US, wala. Nasa Pilipinas, yung rare earth. Miminahin nila yung carbon, nickel, tapos iproproseso yon para makuha nila yung gagamitin sa ano. Kailan? Ang magsasuffer naman, ang environment. Pagdating sa mga environmental projects, minahan na ganito, ang hayahay, ang makikinabang lang, yung mga kumpanya o yung, posible, gobyerno. Dahil kikita, kailang in the end, ang magiging talunan ang ating kalikasan, ang komunidad. Dahil, yun na nga, salamat sa paliwanag ni Senator Amy. Kailangan ng maraming tubig
kailangan ng maraming kuryente para ma-produce nila yung kinakailangan nila para ma-extract nila yung it's a technical term kaya lang naiintindihan ko. Delikadong project ito. It outweighs the benefit yung sinasabi nila na trabaho. Yes. Makakatrabaho ang maraming Pilipino. Kaya lang, how sure are we na ang ating kalikasan ay hindi mag-suffer? Bibihira ang mining companies sa Pilipinas na talagang responsible. Sa experience ko, meron din, kaya lang bibihira. Karamihan ito, kaya maraming kumukontra. May mga nagrarally na ngayon laban sa Pax Silica. And ako personally, hindi ako sang-ayon dito sa Pax Silica na ito. Huwag nating isugal ang kinabukasan ng ating mga apo, anak at mga apo in exchange for jobs right now. I still believe may mga iba pang pamamaraan para maka-generate tayo ng livelihood o labor o investment na hindi masisira ang ating kalikasan. At saka ito, ang makikinabang dito, more ang makikinabang ang US kasi matatapatan na niya ang China kasi makakakuha siya ng rare earth na ngayon hawak ng China, gagamitin niya ng Pilipinas para matapatan ng US ang China. So, kaya ito, yung labanan pa rin ng mga superpowers sa pag-produce ng mga kinakailangan nilang materials para sa kanilang mga technology. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Naanak ko dire sa balay ni Christine Matignaw nga taga Barangay Tikalaan, Purok 3 San Alahay, Talakag, Bukidnon. So mo na ni siya ang natabangan og yero, ug mo na ni ang iyang kulihanan sa yero nga gitabang. So gatuluan na gyud. Og mao na ni ang yero nga gitabang nga ilang iatop unta pero nagaulan namang gyud. So karon na ni kung mundag ang ulan. So napulo ni kabuok nga di 8 kataas. So ang ilang higdaanan basa na gyud kaayo. So daghan na gid kaayo nga tulo. Una, salamat sa Ginoo nga natagaan ni Jud og sin o karon mailisan na jud ni ang amo ang atop ni hulong sa ulan amo ni ilisan karon. Salamat jud kay sa Ginoo nga naa namin iatop. So nagatulo na gyud. Oo, so nagatulo na gyud ang ilang atop. Iyo sa naghatag ani sa amo ang dako na kainig tabang sa amo nga dili na may mabasa. Kay pati amo ang gitamakan diri oh. Basa na jud kaayo pero kaog na mo ni karon dili ko basa na gyud kaayo. Ni mabasa. Oo. Salamat jud kaayo sa Ginoo. Salamat kaayo.